Naku, ingat din sa sobrang init. Anumang aktibidad nyo ngayong Semana Santa. Kahapon, pumalo sa danger level ang init sa Metro Manila na posibleng mauwi sa heat stroke. Nakatutok si Mark Salazar. Kamusta ang init sa lugar nyo? Sa Metro Manila kasi, damang-dama na ang banas sa labas. Oh, sobrang init. Grabe. Oo. Mataas ang alta pressure ko. Dahil lalo na, pag may biyahe ka, tuyo-tuyo na lalamunan mo para ayaw mo nang tumakbo. Oo naman sir, sobrang init. Katulad ngayon, maraming mga rider na heat stroke. Kaya kailangan lagi may tubig sir. Ngalay ang mga braso sa pagpaypay, habang tumatabo naman ang kita sa mga halo-halo at sa malamig. At syempre, tubig. Para maano yung init, maibsan kahit paano. Sobrang init. Kailangan namin ng tubig. Kailangan ng tubig na, para hindi tayo ma-dehydrate. Kahapon sa Metro Manila, pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init ng katawan. Danger level na yan, na base sa pag-asa ay malaking tsansang magdulot ng heat cramps at heat exhaustion o di kaya heat stroke sa patuloy na exposure. Pag ganitong mga panahon kasi bukod sa mataas ang temperatura, mataas din ang moisture content ng ating hangin, no? So, yung posibleng heat index ng 37.8 ay posibleng umabot na around 40, 41 hanggang 42 yung actual na mararamdaman natin. Init na init din ang Puerto Princesa, Palawan, pero mas matindi pa sa Davao City at Zamboanga City na pumalo naman sa 43 degrees Celsius. Sa lagay na yan, bungad pa lang ito ng tag-init na ang peak ay inaasahan pang sa Abril o Mayo mangyayari. Ang ating maximum na inaasahan hanggang matapos itong tag-init ay hanggang 45 degrees Celsius. So, apparent temperature ulit yun, pakiramdam. So, yun ang ating inaasahan. Ang payo ng pag-asa, As much as possible, iwasan po yung mga any forms of outdoor activity in between 12 to 3 in the afternoon, yung kasagsagan ng init ng araw pag ganitong panahon ng dry season sa ating bansa. Init na mainit kahapon, kaya nga hindi ako na masyado. Pag sobrang init na mama, nagsisilong lang po ako tapos pahinga ng konti, inom ng tubig. Pero kailangan talaga namin magtrabaho. Talagang pang-hanap buhay para sa pamilya namin. pero si Ka Estong na nakakabenta ng 12 cases ng mineral water sa kanyang pagbaybay ng Marcos Highway sa Marikina, hindi siya pwedeng sumilong dahil sayang ang benta. Maraming nauuwaw Kailangan din nila ng tubig at saka yung mga tao, hinahanap talaga nila tubig, yung malamig. Mainit ang panahon ngayon Basta, paulit-ulit ang pag-asa sa paalala na huwag meminosin ang damang init porkit taon-taon na natin itong nararanasan, siguruhin daw na nasa kondisyon ng katawan, lalo na kapag sumagad na itong tag-init. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.